Napakasayang linggo po sa inyong lahat at sa mga nanonood ng replay at maaaring ibang araw nyo na ito. Please lang, sana naman din abutin ninyo yung timing para sabay-sabay tayo nagtatawanan, sabay-sabay tayong nagko-comment dyan. But we appreciate and value yung pag-follow ninyo sa page na ito, no? We are not trying hard para po mag-monetize ito. We are simply doing this to really serve you better sa ating pong online service. Yung iba po ay sinasabi nila, yung content daw, kailangang galingan, gandahan. You know, we're trying our best para po makapag-minister sa inyo in many different ways. Ngayong gabi, second week natin ng ating series na When Seasons Shift. Ayan, diba? Nagkakabulol-bulol. At ang topic is the pain of letting go. Kung kayo po ay kaedad ko at naabutan nyo pa yung kantang napakasakit, Kuya Eddie. Sige po, mag-icon muna kayo dyan. Mag-like o kaya naman mag-heart-heart. Siyempre, mga kaedad ko, mga 50 na pataas. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng sawing palad. Yun ba yung lyrics nun? But, you know, there are so many ways to approach this topic. You know, different angles to address so we can cover more. But due to time constraints, meron lang tayo ilang minuto. I will only highlight a few points sa inyong lahat. And I want to relate this to our theme when seasons shift. And how can we still be fruitful through life's transitions. Pag sinabi pong nasa transition ng isang tao, ang hirap po nitong transition na to kasi you are not here, you are not there. Parang hindi mo alam kung nandun ka na talaga sa sweet spot ng calling o ng season ng buhay mo. So parang palipat, may aalisan, may lilipatan. At bago natin makita ang ganda ng bagong season sa buhay, kailangang may pagbibitiw. Huwag laging nakakapit, may pagbibitiw, may paglimot sa anumang pangit nang nangyayari sa buhay natin. We can't see the new season ng kapit-kapit pa rin natin yung mga horrible things na nangyari sa buhay natin. At patuloy nating inaalala. Diyan kayo magaling yung natatandaan ninyo kahit napakatagal ng panahon, mga sinabi, mga itsura, mga pagtataray sa inyo, yung mga abusong ginawa sa ating lahat. You know, we are like just hanging somewhere pagka lagi tayo nakakapit doon. At may mga hindi na dapat ulit-uliting mga pagkwentuhan or ulit-uliting i-rewind sa utak at i-meditate pa ang sakit. Dahil talagang you will just have to make a decision to let go, to release. Bitiwan ang hindi na para sa iyo, mga beshies. Ay, hindi na para sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo na siya inilalagay sa iyong mga kamay. Pagbibitiw, meaning pinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Nasa kamay na ng Panginoon. Amen? At hindi ko sinasabing hindi nakakaramdam ng sakit. Hindi ko sinasabing walang kurot o hindi nagdadalamhati ang puso. But we acknowledge the pain of letting go. And to enter this new season, you just have to release the old and don't let the past hinder the future God is preparing for you. Sabi nga sa Ecclesiastes, lagi natin itong binabasa sa chapter 3 verse 1, may panahon para sa lahat ng bagay. Kaya kung hindi na napapanahon yung iyong emotions o yung reaction, iwanan na yon. Doon ka sa panahon na nilagay sa iyo ng Diyos. Sabi rin sa Isaiah chapter 53, verses 18 to 19, huwag nang alalahanin ang nakaraan. Lalo na kung ang mga nakaraan na ito ay nakapagpapahina sa atin lalo. Yun, may mga magagandang alalahanin, yung mga magagandang bagay, yun, okay yung balik-balikan. At talagang pasalamatan ang Diyos sa mga victories, sa mga high moments natin, sa mga blessings na natanggap, yung pabor ng Diyos, yun magandang balik-balikan. Pero pagka yung mga aalalahanin ay pangit, sabi ni Isaias, wag na nating alalahanin ang nakaraan, please lang. At kung kakapit ka pa din sa dati, hindi mo makikita ang bagong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Tama ba yon? Kaya bibitiwan. So God has appointed seasons in our lives. Salubungin natin ng may kahandaan ng ating puso. And knowing what season we are in, it brings peace sa atin. It brings stability. It brings direction. Pag alam natin kung nasang season tayo, di ba?
Ang sarap gumastos sa panahon na alam mo, yun ay panahon ng paggastos, panahon ng pag-iipon, panahon ng pag-resign, panahon ng paglipat sa bagong trabaho na mas malaki sweldo. Pero dapat alam mo na yun ay season mong paglipat. Walang masamang may iniiwan, pero yung sa lilipatan, kasi doon ka na nilalagay ng Diyos. Lumilinaw ang ating mga hakbang, and it gives us purpose. And hindi lahat ng delay sa buhay natin ay kabiguan. Minsan yung delay na yun, blessing yun sa atin. So ngayong gabi, I chose different Bible characters we can relate to sa mga buhay natin. You know, the Bible is written for our encouragement. Kaya bakit babalikan natin yun, yung mga sinaunang mga Bible characters? So, sapagkat sa amin ng Romans chapter 15 verse 4, the Word of God was given to teach us. They are given as examples for us, and the scriptures give us hope and encouragement. Diba, napapalakas tayo nito. Kaya let's look at the lives of Abraham. Let's look at the lives of Hannah, ang buhay ni Joseph, at buhay ni Job. Pinili ko silang apat kasi it covers the different eras ng buhay natin na para talagang complete menu itong mga taong ito. Number 1, si Abraham. Kilala na natin, kumpare natin to, si Father Abraham. Kumpadre na ito ni Pastor Billy. Anong nilet go ni Abraham? Sige nga, alam niyo to. Abraham, letting go of his beloved. Sino ba yung beloved niya? Yung promise na si Isaac. Dumating siya sa panahon ng buhay niya, sa Genesis chapter 22, verses 1 to 18. Makikita natin ang storya ni Abraham, letting go of his beloved son. But this beloved son is a picture of a promise sa buhay ni Abraham. May mga ipinangako ba sa inyo? May mga, nung natanggap nyo na, tsaka naman pinapalet go, ay kumusta naman? Diba? Ang tagal hinintay. Na tumanda na nga si Sarah, sabi magkakaanak kayong pananampalataya nila para maniwala sila doon sa pangakong may anak. Tapos nung mahigit 20 anyos na si Isaac, siya namang sabi ng Diyos, ialay mo si Isaac. Parang minsan ang buhay hindi fair, di ba? Pero may plano ang Diyos sa buhay ni Abraham. He was asked to release the beloved son, a promise, or the dream that he once had. Ito'y very dear and precious to him. So God tested Abraham by asking him to sacrifice Isaac. But Abraham obeyed. He let go of his attachment and trusting God's promise. So may mga panahon talaga na ang hinihingi ni Lord sa atin ay yung pinakamahal natin sa buhay natin. Yung pinaka-dear, pinaka-precious. Yung ginastusan mo ng husto, yung talagang iniyakan mo ng husto, iniluwal mo ng parang hindi ka mabubuhay nung iniluluwal mo yun. Pero ang sabi ng Diyos, let go. Release this dream. Release this promise that you have attained. Dahil minsan may natanggap ang isang bata, for example. Oh, sige, binigay ko sa yan, pero ibigay mo sa akin yan. Yung pala may mas malaking ibibigay. Pero ang picture ng bata minsan ay hindi niya mabitaw-bitawan yung lollipop. Yung pala naman ay may ibibigay na napakalaking teddy bear. You know, minsan, if we will only see the bigger picture of the heart of God for us, napakadali talagang mag-let go. Pero dahil blur tayo minsan, talagang clueless tayo sa mga next phase o stage ng buhay natin, hindi na pinagdadamot natin. Ayaw nating pakawalan. Ayaw nating ilet go na para tayong maaagawan. Kasi pag binigay ko, wala na. Papaano na lang pag binigay ko na kay Lord yon? Pero si Abraham, hindi niya yun inisip. Willing siyang ilet go si Isaac kasi mas mahal niya ang Diyos kaysa sa blessing. At yan ang dapat nating tandaan. Pag nakuha natin ng blessing at hiningi ulit ito ng Diyos sa atin, bitiwan mo, i-let go mo. Kahit itong pinakaasa mo ng matagal na panahon. Yung iba nga tinawag ng Diyos para mag full-time o magsilbi ka sa akin bilang pastor. Yung iba, engineer, di ba? Sabihin ng nanay, pinaaral ko yung anak niyo, kukunin niyo sa simbahan. Nag-aral yan ng inhinyero, tapos ngayon pastor. Why not? Napakataas na panawagan ng naglilingkod sa Diyos.
Hindi ito para sa mga hindi aral. Hindi aral, aral pwedeng tawagin ng Diyos. Hindi ito para sa mga walang magawa sa buhay. Hello? Yung sabi, ito walang magawa sa buhay, kakalat-kalat dyan sa Orchard Road, kunin natin to, gawin natin tong pastor. May mahalagang mga panawagan ang Diyos. Hindi nangangahulugan niya na yung dahil taon na ibinigay at binuwis mong buhay sa pag-aaral eh. Hindi yun pangtapat sa panawagan ng Diyos. God knows what He's doing. So, ganyan din tayo. Kailangan nating isurrender kay Lord. Sabihin nyo nga, isurrender. I will surrender to God. Ano isusurrender? Yung mga pangarap natin. I-let go sa Diyos ang mga pinaka-iingat-ingatan nating mga relationships. Diba? Mag-ama sila, oh. Sabi nila, sige, let go ko na si Isaac. O kahit yung ating mga career plans. If this is something very important to you. So si Isaac ay larawan ng isang napakahalagang pangako ng Diyos na nakamit. Pero sabi ng Diyos, ialay mo ulit pabalik. Let go. So what happened was, provision will follow your obedience. Totoo ba yun? Pag sumunod tayo sa Diyos, merong pagtustos ang Diyos, meron siyang provision. Anong binalik ng Diyos kay Abraham? Sabi niya, wag mong patayin si Isaac. Sabi niya, Abraham, 2 beses inulit para makuha niya ang atensyon na Abraham. Dahil talagang ganong kadesidido si Abraham, ialay sa Diyos ang kanyang pangakong anak. Pero sabi doon, meron akong provide na ram, yun ang ialay mo. Ando, naipit yung hayop na yun doon sa bush. So, tinanggal niya, yan ang kanyang inalay. Alam niyo yung pagsunod, may blessing yan. Hindi mo man yan makita agad sa umpisa, pero tinitiyak ko sa inyo, ginagarantiyahan ko sa inyo, ang pangako ng Diyos ng pagpapala ay tiyak. God provided a ram, and He reaffirmed His covenant, and He honored Abraham's faith. So letting go in obedience unlocks divine provision and deeper trust in God. Meron pa akong isang kwento si Hannah, ganun din. He let go of her son Samuel. Si Samuel, di ba? Binigay ng Diyos, nanalangin siya dahil di siya magkaanak. Talagang para siyang napupulaan. Na hindi ka naman magkaanak, baog ka, sabing gano'n ng kanyang mga kaibigan. At nanalangin siya sa Diyos. Pero nung nanalangin siya sa Diyos, sinabay niya na paglaki nito, iyon na to Lord. Di ba? Sino yung hindi pa binibigay, hindi pa ibinabigay yung pangako, on that day, sinabi mo rin, pero iyon na rin. Ang galing, di ba? Si Hannah. Sa 1 Samuel chapter 1, verse 26, sabi doon, sinabi niya kay Eli, na high priest noon, "Pardon me, my Lord," sabi ni Hannah kay Eli, "As surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord." Sabi niya, ako ang nanalangin. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of Him. Pakabuti ng Diyos, binigay niya kung anong aking hinihiling sa Kanya. And I prayed for this child, and the Lord has granted me. So now, sabi niya, I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord. Dahil sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hannah, sabi niya, iyon na rin ito, Lord. Alam niyo, may mga ganong mga answered prayer sa atin. Kaya minsan gusto ko i-advance, Lord, kung ano man ang binigay mo sa akin, iyon na rin. Ibigay ko sa iyo lahat para masaya tayong pareho. Napakasaya ng feeling na gano'n. Very liberating yon. You know, and what happened after many years of barrenness sa buhay ni Hannah, you know, she gave her son back to God for temple service. So Samuel grew to become a mighty prophet and judge. Sabi ng Bible, walang salita ni Prophet Samuel na nalaglag sa lupa na hindi naganap. Ibig sabihin, lahat ng mga prophecies ni Samuel, it came to pass. Vinalyo ang mga prophecies ni Samuel back in his time. But there was a surrendering, what was treasured. You know, they surrendered to God and released a generational blessing sa buhay ni Samuel. Si Abraham, he let go of his very precious son, his beloved. Ganon din si Hannah. She offered him back to the Lord
for service. Pero ano naman yung nangyari kay Joseph? Joseph's story is very familiar. Again and again, we heard of his story. But he let go of his bitterness. Yung kapaitan sa buhay ni Joseph, makikita natin yan sa Genesis chapter 45, verses 1 to 15. And then yung pinaka-highlight sa chapter 50, verses 19 to 21. This is about letting go of pain and revenge against his brothers. Kung kayo'y nanonood ngayon at meron kayong mga hinanakit sa inyong mga kapatid, sa pamilya ninyo, na hanggang ngayon ay kapit-kapit at bit-bit nyo pa, ngayong gabi wag kayong matulog nang hindi nyo yan nire-release at nile-let go. What happened in Joseph's life is very painful. Naging paborito siya ng tatay niya, pero kinainggitan naman ng mga kapatid. Sounds familiar ba ito sa iba sa inyong nanonood? Na ikaw ay paborito ni nanay, ni tatay, at ang inyong mga kapatid, ikaw nang pinagtulong-tulungan. Wag na kayong mag-amen dyan at baka mapanood pa yan ng inyong mga kapatid. Lalo kayong pag-initan. Pinagplanuhan pa siyang patayin at binenta pa ng mga kapatid. Naging alipin siya sa palasyo ni Pharaoh, pero nanatili siyang tapat. So may tinulungan siya, pero kinalimutan naman siya ng tinulungan niya sa kulungan. Diba't kung iisipin ninyo, nagpang-apang-abot ang mga sakit at mga kasawian ni Joseph. Na kung siya ay nabubuhay sa panahon natin at nangyari ang kanyang buhay, viral na yan sa Facebook. Nagva-viral na yung kanyang story at baka sinubaybayan na natin. Hindi ba't may sumikat na athlete sa atin na yung away nilang mag-ina? Araw-araw ay inaabangan ninyo kung ano na, nagkabati na ba? Nagkabati. May mga ganun kasi pag gusto natin yung mga chismis na ganyan. Hindi yan tinantanan siguro ng reporter yan si Joseph. Pero nagkaroon ng tagutom at dahil doon nagkita silang magkakapatid. At dito na umikot ang istorya na numbalik ang lahat ng kabiguan, ng sakit na inabot niya. Naalala niya siguro kung paano siyang ibinenta, kung paanong inuwi yung paborito niyang robe na bigay ng tatay niyang si Jacob. Lahat yun. So, anong ginawa ni Joseph? He let go of his bitterness. He let go of the pains of the past. Hindi naman itinangging nasaktan si Joseph eh. In fact, naalala niya yung lahat, kaya nga siya nag-iiyak. Pinipigil niya yung sarili niya, tinitingnan niya, alam niyang mga kapatid niya yon. Yung puso niya, talagang siguro yung presyon niya nang umakyat. Sabi niya, iwanan niyo ako, siya na lang mag-isa doon sa palasyo. Pero narinig ng buong palasyo, ang palahaw ni Joseph. Umiyak siya talaga, sabi doon, napakalakas. Basahin niyo yung Bible niyo sa Genesis, napakalakas ng iyak ni Joseph, na nung binabasa ko lagi yan, parang ako rin ay naiiyak. Makaka-relate ka yung bigat ng puso niya. Umiyak siya ng umiyak at I'm sure marami sa inyong nanonood, alam niyo itong sinasabi ko. May mga umiyak na sa inyo na para kayo maghuhuramentado dyan sa kalsada. Yung iyak ninyo na parang wala nang bukas. Yung iyak ninyo na parang ikamamatay ninyo. Pag talagang nag-extend pa kayo ng 5 minutes, hindi na kayo makakahinga. Pero ang susi lang sa buhay ni Joseph was that he let go of the bitterness. Kaya ang sabi niya sa Genesis chapter 50 verses 19 to 21, don't be afraid of me. Huwag kayo matakot sa akin. Hindi ako ang Diyos para kayo'y parusahan ko. Sabi niya, you intended harm to me, but God intended it all for good. Nakita ni Joseph ang purpose niya sa gitna ng kanyang mga sakit. And he brought me to this position, sabi ni Joseph, so that I could save the lives of many people. Sabi niya, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. Aalagaan ko kayo, huwag kayong matakot. Sabi niya, maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama ang inyong ginawa sa akin. Pero pinahintulot ng Diyos yun para sa kabutihan ng marami. At dahil doon naligtas ang maraming tao. Kaya huwag na kayo mag-alala, sabi niya. Ako ang bahala sa inyo at inyong mga anak.
Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. Kaya nating sabihin yon kung tayo yon. Siguro yung mga lulunok tayo ng maraming ulit. Sige na, pinatatawad na kita. Hindi na ako galit. Umuwi ka na, hindi na ako galit. Hindi mga ganun-ganun. Minsan kasi pag nakipag-away, talagang wagas na wagas. Hindi naman kasi talaga dapat mangyari kung maaga pa lang ay may pagre-release na ng mga kapuotan, ng mga galit, hinanakit. Tinitiyak ko, pagka kayo'y hindi clear dyan sa mga galit sa puso ninyo, hindi kayo matutulog. At saka kahit nagpapanggap kayong nakakatulog, at the end of the day, alam nyo, may nagging thing sa puso ninyo na parang uulit-ulit yan. Na pag nakita mo dun sa mall, nakita mo sa reunion, naku, ito yung taong ito, nagwalang hiya sa akin, ito yung taong hindi ako binayaran, ito yung taong nangloko sa akin, ito yung taong pinagkanuloko, tinext-text yung mga kaibigan ko. Sige, nagla-like kayo dyan, parang nakikita ko yung inyong mga comment dyan. God was setting the stage for promotion kay Joseph. He was setting the stage so that he can be restored and be reconciled. Hallelujah. So lahat ng pain sa mga sakit natin we had in the past has a purpose. Pwedeng gamitin ng Diyos yan para mapalakas niya yung iba. Sa bawat betrayal, sa bawat delays, sa bawat disappointments, God was setting you up for something greater. Pagtama yung ating pagtugon doon. Amen? So wag mong hayaan na galit ang mag-control sa future mo. Ikaw ang talo dyan. Kawawa ka dyan. Forgiveness is freedom. Palayain mo ang sarili mo. Anong sabi sa Efeso? Chapter 4, verse 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Napakalinaw sa Tagalog. Alisin na ninyo ang poot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw. Ba't may ganyan pa palang verse? Huwag kayong maninigaw o mangbubulyaw. Manlalait man at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kasi pag nagtago ka ng sama ng loob at namumuot ka, ang salita mo nakakapanakit yun. Parang espada yan, dalawa magkabila ang talim yan. Umuo ka lang para kang nagsampal ng tao yan. Sabi ni Pablo, sa halip maging mabait kayo at maunawain at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Dahil pinatawad daw tayo ng Diyos, di sana mabilis daw tayo magpatawad din sa iba. Alam nyo, alam kong hindi madaling magpatawad kasi depende yan sa mga ginawa sa atin. Pero para lumaya ka, let go of the bitterness. Ano sabi sa Colossians 3:13? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo sa kanino man, sabi ni Pablo, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So ano nangyari sa buhay ni Joseph? Joseph saved his family and fulfilled God's purpose sa life niya. So letting go of offense opens the door to healing and restoration. Yung iba sa inyo matagal nang may sakit, subukan niyo magpatawad, subukan niyo mag-let go. Baka bigla kayong, hindi na kayo high blood. Yung cholesterol niyo naging normal na. Hay, nako, hallelujah, pumapayat na ang marami. Wala namang kinalaman yon para sa mga kapuotan. Baka bigla niyong tingnan yung katawan ko. Number 3, si Job. Si Job, anong nilet go niya? Ito, lahatin na natin. Job let go of everything. Wala na siyang itinira. Sabi niya, sige na lahat. He let go of his wealth. He let go of his children. He let go of his health. Kayamanan, mga anak, mahal niya sa buhay, ano pa, at pati kalusugan niya. Wala na siyang dapat patunayan. He let go of what people will think. He let go of proving something else to other people. Kasi hindi naman niya mapipresalat kayo, mga kaibigan niya. Sabi niya, sumpa mo na ang Diyos mo. Pati asawa niya, sabi doon, curse him and die. Pero Job remained to be an honorable man. Hindi niya kinurse ang Diyos. Job was the richest man in the East.
He owned thousands of livestock. He owns thousands of servants and vast lands. But in a single day, he lost everything. Sa mga nang-raid ng kanyang mga ari-arian, he lost everything dahil sa mga natural disasters, kung bakit talagang umikot yata lahat. Kung ano man sunog, ipo-ipo sa mga pag-aari ni Job. Di ba, minsan, ganun din ang iba sa inyo na kung sa lahat ng mga masasalanta, doon lang talaga sa pananim ninyo umikot yung hangin. Kaysa magdalamhati, let go. Mababalik ang mga pag-aari. Yung mga narimatang bahay. It's okay. Let go of the pain of these things na hanggang ngayon ay parang bit-bit ninyo ang langit at lupa ang dahil doon. Hindi natin ikamamatay pag wala tayong bahay. God will cover and look after us. Ibigay mo sa Diyos. I-surrender mo sa Diyos. Yung wealth niya, pati ang mga anak niya. Alam niyo ba, 10 ang anak ni Job na namatay in a tragic windstorm. Pati bahay nila nag-collapse. Napaka-upright ni Job. Para kaya tuloy sabi, may kasalanan ka siguro. Yan ang sabi ng mga kaibigan niya. Magsisi ka na nga. Namumuhay kaya ng lihim ng may kasalanan. Kaya wala na siya dapat patunayan sa mga kaibigan niya. Sabi niya, hindi niyo naintindihan. Ganyan. Kaya sabi ng Bible, in all these things, hindi nagkasala si Job sa mata ng Diyos. Tama ang pagtugon niya. Nawala na siya ng kayamanan, namatay ang kanyang mga anak. Pati ang kanyang katawan ay pinugpug pa ng bukol. I'm telling you, isang bukol, isang kulani, napakasakit. Si Job mula ulo hanggang paa ang bukol. At sabi ng Bible, ang ginagamit niyang pagkaskas minsan sa mga bukol niya, yung mga nabasag na mga pottery, yung mga palayok. Kumukuha ng mga basag na palayok, siguro nangangati. Yun na daw, sabi doon, he's scraping himself ng mga broken pots. Parang pag nakita niyo si Job, nakakaawa naman tong si Job. Tapos sabi doon, he kept his integrity in all this. Kaya lagi kong pinipili ang example si Job. Lagi nating alalahanin. He let go of everything. Kaya ba natin yan? Yung pinagkakaipon-ipon mo, sabi ng Diyos, kaya mo ba ibigay sa akin yan, anak? Lord, kalahati lang. Isang 10% hindi mo ma-let go. O hanggang ngayon, hirap ka sa pag-iikapo, hindi mo ma-let go. Huwag mo sasabihing mahal mo ang Diyos. Hindi talaga ako maniniwala dyan kasi sukatan kung nasaan ang treasure ng puso mo. Nandun din ang puso mo. Where your treasure is, there will your heart be also. Hindi pa hinihingi ng Diyos lahat. Sa'yo. Tapos, may anak, may offering. Offering na naman. Dami-dami yung service kasi. Dami-daming service, 6 services. Alam niyo ba yung mga tao parang immune na okay, offering. No, this is something that we need to put in place. Why not? Tapos may mga kainan pa ng mga dinner, tapos pag-offering ang sasama niyang ng loob magbigay. Buti na lang walang ganyan sa Cornerstone. Walang ganyan. Natatawa nga ako sa isang natin na member na nag-ibang bansa na. Ibang kultura na doon. Sabi doon, naku, ang pagkain dito tinitipid. Sabi niya, yan lang ang pagkain anniversary nyo. Sabi niya gano'n. Hindi kami pinalaking ganyan. Tuwan-tuwa ako. Kasi ibig sabihin, magarbong kainan. Kaya, dahil sa pagpapala ni Lord, pagdating sa offering back, you let go whatever God is required of us. Amen. So, faith refined by law sa buhay ni Job is more powerful than faith built on blessings alone. Mas iba yung kapangyarihan ng pananampalatayang pinatibay ng paghihirap. Kaya yung mga laki sa hirap, kagaya nating lahat dito. Mga sa bagay, iba sa inyo, mayayaman, nanonood kayo. Kaming mga laki sa hirap, doon kami nakatira doon sa Urban Bliss Barangka noong araw. Wala, hindi nga makapasok ang kotse doon. Hindi ka pa yun makabili. Motor lang. Ngayon, kasi mga iskinita doon. Ano ibig sabihin?
Batak kami sa hirap. Tumatakbo mga magnanakaw doon sa tapat. Yung pananampalataya, iba ang kapangyarihan ng pag ikaw ay lumaki sa hirap. Tapos nag-respond ka ng tama sa Diyos. Pag may pagsubok, tatayo kang matibay, hindi ka malamya. Hindi ka parang malempot, hindi ka parang laging susukot, bibigay at parang ayoko nang mabuhay. Ang daming drama sa buhay. Tingnan ninyo yung mga hindi kumakain ng 3 times a day. Pag yan ay lumabas, yung nagtrabaho, talagang nabigyan sila ng pagkakataon. But the whole thing about life, hindi umiikot ang buhay natin sa things. We are not attached to people. We are not attached to our surroundings, yung location natin. When God says, it's time to change season sa buhay mo, let go. Kahit gaano pa yun kasakit. So I will give you 3 tips ngayong gabi bago tayo matapos. Ang una, grieve honestly. Ano ibig sabihin nito? Acknowledge natin yung pain of what you are releasing. Hindi natin pwede sabihin, wala to, hindi to masakit. Sabihin mo, Lord, ang sakit-sakit naman. Sabihin mo sa Diyos kung ano nararamdaman mo. Totoo ba, Lord? Sige, kung ayaw mo sa Kanya, ayoko na rin. Kung mali ito, Lord, edi patawarin mo ako. I release. Kung ikaw'y namatayan, you grieve honestly. Lord, napakasakit. Ba't mo siya kinuha agad? Sana may anak pa ako, or sana may asawa pa ako, or sana kung buhay pa si tatay. I-release. You can grieve honestly, but grief must be accompanied with worship to God. Ganun ang ginawa ni Job. So sa lahat ng kawalan, sabi niya, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Laging sa bibig natin, blessed be the name of the Lord. I remember the times na mamamatay ang nanay ko sa harapan ko. I release her to God. Nung time, many years ago, over 15 years ago, my dad was in comatose. I let go. Nirelease ko siya agad kay Lord. But God had another plan. Sabi niya, what do you really want? Sabi ko, Lord, kunin mo na siya. Ayoko siyang comatose. Pero sabi ng Diyos, what do you really want? Kung hanggang ngayon, buhay pa si Dad, kung nanonood ka, you're a walking miracle to us. We can grieve in times of the crisis sa buhay natin. It's fine. God understands that. But in times of our grieving, dahil masakit yung pinapalet go, worship the Lord. Trust God even in unimaginable loss sa buhay mo. Whether it be things, your health is depreciating, o kaya naman yung mga kayamanan mo na biglang nawala. May nabalitaan ako na yung kanyang business na pawn shop, sa ilalim, naghukay. Ang tagal inalaga ng paghuhukay. At isang gabi, doon ni ransak ang lahat ng mga alahas doon sa pawn shop. 30 million pesos yata ang halaga ng pawn shop na nakuha doon. Let go. Napakagaling ng mag-asawa. Ang sabi ng mag-asawa, it's just things. Kikitain ulit. O di, peaceful sila. Kasi hindi sila attached to things. Kaya yung mga masyadong ma-attach sa mga damit, ang liliit na nung damit, ayaw niya pang ibigay. Naku, let go. Let go na talaga. Number 2, accept change. Ay, tatanggapin natin yung pagbabago. Wag na tayong maglamyan-lamyaan. Sabi niya, hindi kasi ganito na ako, ganito ako mamamatay. Magbago ka! Hindi yung parang tatanggapin mo na ganun na kasi utak ko. Hindi talaga ako tuliro ako. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Ay, nakong kadraman sa buhay talaga ng mga tao. Trust that God is transforming the situation for you. Imagine yourself as an unstoppable person. You are thriving, you are bearing fruits, you are successful pag hinakbangan mo ang pagbabago. Hallelujah. Diba? May change na dapat na i-apply sa buhay. And number 3 is move forward. Move on. Move forward. Lagi ko sinasabi sa inyo, move on na be. Besh, move on na tayo. Tatay, move on na. Nanay, lahat ng mga nakasakit sa'yo, move on. Say yes to God's next assignment for you. Kasi may assignment kayo eh. Take one small step of obedience at a time.
Ano sabi ni Pablo sa Filipos? Sabi niya, isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ng nakaraan, please lang. At sinisikap kong marating ang nasa unahan ko. Sabi niya, may gantimpala kasing naghihintay sa mga tinawag ng Diyos at yun ang kanyang pinagsisikapang maabot. Huwag mo nang balikan yung nakaraan. Isa na nga lang daw ang iniisip niya. Sabi niya, nililimot ko na lang ang nakaraan. Tapos na yon. Huwag na yung pag-usap-usapan. Tapos na, move forward na. Amen. You know, God wants to shift you into a new season. Magpe-pray po tayo ngayong gabi. At alam ko, ito yung gabi na talagang wawakasan nyo na ang lahat ng mga pinagkakapit-kapitan nyo pang mga nakakabigat sa inyo. Let go of trusting in your own self. Let go of yung precious sa inyo na hinihingi ng just let go. Ipagkatiwala mo ng buong buhay mo sa Diyos. Something new is coming. Focus on the future that God has for you. Letting go isn't just about releasing, but it's about reassignment sa buhay natin. So be open to what God is calling you to do next. Amen? Praise the Lord. Mabuti ang Diyos. Hindi ka para pasakitan o pabigatin, kaya siya may hinihingi o papalit go sa atin. It is for our own good. Praise the Lord. I pray for the grace of God over you ngayong gabi to really learn how to release, to open your hands to something that you cling to for many years, whether it be grief, pagdadalamhati, or sorrow over a lost loved ones. Yung mga na kinuha na ng Diyos sa inyo, sa buhay ninyo, ipalayain nyo ng puso nyo doon. The Lord strengthen you and give you the grace tonight. And I'm praying for His divine intervention in your life, that you will see things differently, that you will walk stronger than ever before. Lord, I pray, oh God, sa mga nanonood ngayong gabi, Lord, sa mga nanonood din ng Reply, I pray that you will touch them wherever they are, that they will have the courage, that they will have the stability, makita nila ang purpose, yung direction nila after this letting go. In Jesus' name, there's a promise God has for you. Take a hold of His promise. Don't look back. Wala kang babalikan, wala kang titingnan. Only good things ang pwedeng tingnan and the victories that God has given you. Sa mga nanonood naman, first time mo itong napakinggan, first time kayong naitag dito, this is the day of your salvation. Tama ang channel na napuntahan nyo at nagstay ka hanggang sa huli. Because God is asking you to trust Him with your life. You will see the breakthrough sa buhay mo, ang major shift sa life mo. A new season is coming for you if you will give your life to Jesus tonight. And if you are that person, pray this prayer with me. Kahit saan ka naroon, may headset ka man, nasa kwarto ka, sabihin mo to, pumikit ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Marami akong bitbit sa puso ko, mga bigatin, mga alalahanin. Hindi ako nagtiwala sa iyo ng buong buo. Lord, patawarin mo ako, linisin mo ako ngayong gabi. Tonight, I am giving my life to you, Jesus. I acknowledge that you are the Lord of my life. I receive you, Lord, in my heart. Cleanse me tonight, Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo po, kung pinanalangin niyo ang prayer na ito, God took you seriously. He heard your prayers. Mahal ka ng Diyos. Amen. At nais niyang pasaganain ang iyong buhay. Sabi niya, I have come that you might have life and you will have it more abundantly. Praise the Lord! Hallelujah! God is a good God and He is the blesser of everything. Thank you, Jesus! Magkita-kita po ulit tayo next week. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa atin pong page na ito. Patuloy kayong lumago. Mahal ko po kayo. Mwah!